Alamin natin ngayon ang kasaysayan ng Lent season or Semana Santa. Ihaya, purihin siya, at ating ibunyag, awitan siya. Magliligtas ng Diyos na sa krus ni Jesus, ang siyang sa mundo'y tumubos. Mula sa kabuuan ng CFD Turil, Diocese of Davao at ni Maestro Tata Andrade. Ito po si Princess Narido at ngayon ay ating pag-uusapan ang history of Lent. Ang Miyerkules ng Abo ay simula ng Kwaresma, ang panahon ng penitensya, panalangin at sakripisyo na nauuna sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay ni Kristo. Dahil ang pinakaunang mga araw ng simbahan ay may katibayan ng ilang anyo ng paghahanda sa Kwaresma para sa Pasko ng pagkabuhay. Ngunit, ang tagal ng kalikasan ng paghahandang ito ay tumagal ng hindi mabilang na mga siglo upang umunlad at nagbabago pa rin hanggang ngayon. Noon pa lamang ng ikalawang siglo si Saint Irenaeus, isang maimpluwensyang obispo at misyonero, ay sumulat kay Pope Victor. Inirereklamo tungkol sa kontrobersiya tungkol sa petsa ng Pasko ng pagkabuhay at ang pagdiriwang ng panahon ng pag-aayuno hanggang sa araw ng kapistahan na ito. Ang ilang mga regional na simbahan ay nag-ayuno ng isang araw. Ang iba ay ilang araw at ang iba ay 40 oras. Malamang na batay sa tradisyonal na paniniwala na si Kristo ay nakahiga sa loob ng 40 na oras or 40 na oras. 2 siglo pa bago ang konseho ng Nicaea ay humarap sa mga isyu ni Saint Irenaeus. Pinagsama-sama ng Roman Emperor Constantine noong 325 ang mga obispo ng Nicaea. Ay bumuo ng isang komplikadong formula na naglalagay ng petsa para sa Pasko ng pagkabuhay. Sa unang linggo, pagkatapos ng unang kabilugan ng buwan, pagkatapos ng unang araw ng tagsibol, ang mga kanon na lumabas mula sa konsehong iyon ay tumutukoy din sa 40 araw na panahon ng pag-aayuno sa Lenten. Ang salitang Kwaresma ay nagmula sa mga salitang Anglo-Saxon, Lenten, ibig sabihin ay tagsibol, at Lententid na kung saan ay ang salita para sa Marso. Ang buwan kung saan ang pangunahing bahagi ng panahon ay ng pagsasakripisyo ay nahuhulog. Kung bakit ang tagal ng 40 araw ang pinili ay hindi lubos na nauunawaan, ngunit naniniwala ang mga scholar na naimpluwensyahan ito ng mga pagtukoy sa Biblia sa 40 araw na pag-aayuno ni Moises sa bundok ng Sinai at ni Kristo sa disyerto bago niya sinimulan ang kanyang pampublikong ministeryo. Gayunpaman, sa panahon ni Pope Gregory the Great, sa huling dekada ng ika-6 na siglo, ang mga Kristiyano sa Roma at kanluran ay karaniwang nag-oobserba ng 6 na linggo ng pag-aayuno bago ang Pasko ng pagkabuhay. Ang matematika ay hindi masyadong tama dahil walang pag-aayuno na magaganap tuwing linggo. Dahil ang linggo ay tinitingnan bilang isang lingguhang alaala ng pagkabuhay na maguli at sumakatuwid, ay isang araw ng pagdiriwang. Hindi pag-aayuno, ang 6 na linggo ng pag-aayuno ay idinagdag ng hanggang 36 na araw at hindi 40. Upang itama ito, si Pope Gregory inilipat ang simula ng Kwaresma sa isang Miyerkules. Si Gregory ay kinikilala din sa pagsisimula ng pagsasanay na nagbigay sa unang araw ng Kwaresma sa pangalan nito, Araw ng Abo o simpleng Miyerkules ng Abo, upang simulan ang panahon ng pag-aayuno at pagsisisi. Minarkahan ni Gregory ang mga noo ng kanyang kongregasyon ng Abo, isang simbolo ng Biblia para sa penitensya. Ito rin ay isang paalaala ng mga unang Kristiyano ng kanilang mortalidad, sapagkat ikaw ay alabok at sa alabok ka babalik. Genesis chapter 3 verse 19. At ang pangangailangang maghanda para sa kabilang buhay. Isang milenyo at kalahati pagkatapos ni Pope Gregory,
Ang tagal ng pagdiriwang ng Kwaresma ay hindi pa rin agad malinaw sa maraming Katoliko. Ang kalituhan ay nagmumula sa katotohanan na ayon sa liturhiya, ang Kwaresma ay tumatagal ng 44 na araw or 44 na araw. Ang tradisyonal na 40 araw or 40 days na pag-ayuno ng Lenten ay nagsisimula sa Miyerkules ng Abo. Hindi kasama ang linggo na nagpapatuloy hanggang sa gabi bago ang Pasko ng Pagkabuhay. Ngunit, ang general norms para sa liturgical year at calendar na ipinahayag ni Pope Paul VI noong 1969 ay nagtatag ng bahagyang magkaibang parameter para sa panahon ng Kwaresma. Sa pagbabalik sa isang matagal ng kaugalian sa loob ng simbahan, muling itinatag ng ikalawang konseho ng Vatican ang 3 araw bago ang Pasko ng Pagkabuhay bilang isang hiwalay na banal na oras bukod sa Kwaresma. Kilala bilang Easter o Sacred Triduum, ang 3 araw ng yugtong ito ay nagsimula sa misa ng hapunan ng Panginoon sa Huwebes Santos at nagtatapos sa Easter Vigil, sa banal na Sabado na kung saan nagsisimula ang Easter season. Kaya mula sa isang liturhikal na pananaw, ang Kwaresma ay nagsisimula sa Miyerkules ng Abo at nagtatapos bago ang misa sa Huwebes Santos, ang simula ng Sagradong Triduum at kabilang dito ang mga linggo na ginagawa itong 44 na araw or 44 na araw sa tagal. Ang likas na katangian ng pagdiriwang ng Kwaresma ay nagbago ng malaki sa loob ng milenya, bagamat ang pag-aayuno ay tila palaging bahagi ng paghahanda ng Pasko. Mayroong makabuluhang latitude sa paligid ng abstention sa mga unang siglo ng simbahan. Ang ilang mga Kristiyano ay nag-ayuno araw-araw. Sa panahon ng Kwaresma, iba or every other week lang. Ang mas mahigpit na mas mabilis ay nabubuhay sa 1 o 2 pagkain sa isang linggo. Ngunit marami ang natagpuan na ang pagbawas sa isang hapunan sa isang araw ay isang sapat na sakripisyo, at habang marami ang umiwas sa karne at alak, ang ilan ay walang kinakain kundi tuyong tinapay. Tinitimbang din ni Pope Gregory ang isyong itong itinatag niya ang panuntunan ng Kwaresma na ang mga Kristiyano ay dapat umiwas sa karne at lahat ng bagay na nagmumula sa laman, tulad ng gatas, taba at itlog. At ang pag-aayuno ay nangangahulugan ng isang pagkain sa isang araw, karaniwang kinukuha sa kalagitnaan ng hapon. Ang pagbabawal sa paligid ng gatas at mga itlog ay nagbunga sa tradisyon ng Shrove Tuesday o Mardi Gras, sa French for Fat Tuesday, na ipinagdiriwang isang araw bago ang Ash Wednesday. Sa araw na ito, ang mga Kristiyano ay magpapakain sa mga pagkain kailangan nilang iwasan. Sa panahon ng Kwaresma, tulad ng pag-aayuno bago ang pag-aayuno at ang mga pancake ay naging isang popular na pagkain para sa paggamit ng lahat ng mga itlog at gatas. Paglipas ng panahon, ginawa ang mga konsesyon sa mga alituntunin sa paligid ng pag-aayuno noong ika-12 at ika-13 na siglo. Tinanggap ng mga otoridad ng simbahan gaya ni St. Thomas Aquinas na ang isang tiyak na halaga ng snacking bilang karagdagang sa isang pagkain sa isang araw ay dapat pahintulutan, lalo na para sa mga nagtatrabaho sa manual na paggawa. Ang pagkain ng isda ay kalaunan ay pinahintulutan at maging ang pagkonsumo ng karne at ang mga produkto ng paggawaan ng gatas, hanggat isang banal na gawain ay ginawa upang mabayaran ang indulhensiya. Ngayon, ang Catholic Code of Canon Law ay nag-aatas sa mga 18 hanggang 59 taong gulang na mag-ayuno sa Miyerkules ng Abo at Biyernes Santo. At ang pag-aayuno ay nangangahulugan ng pakikibahagi lamang ng isang buong pagkain na may mga merienda o mas maliit na pagkain na pinapayagan sa 2 beses sa buong araw. Inirekomenda din na ang mga 14 pataas ay umiwas sa pagkain ng karne,
sa Miyerkules ng Abo at tuwing Biyernes sa panahon ng Kwaresma. Ang Kwaresma ay hindi lamang tungkol sa pag-aayuno, gayunpaman, ang panalangin, limos, at mga gawa ng pag-ibig sa kapwa ay palaging hinihikayat ng simbahan at ang paglalakad sa mga istasyon ng krus na tinatawag ding daan ng krus o Via Crucis ay isang debosyon sa Kwaresma na nagsimula noong ika-4 na siglo. Ang mga pilgrim sa Jerusalem ay babalikan ang mga hakbang na tinahak ni Kristo sa kanyang daan patungo sa Kalbaryo. Humihinto sa mga particular na punto upang manalangin ng pigilan ng mga krusada noong Middle Ages. Ang gayong mga sagradong paglalakbay patungo sa banal na lupain, ang Via Crucis ay muling ginawa sa iba't ibang bahagi ng Europa. Ang mga kapilya at marker unang tinukoy bilang Stations of the Cross noong 1460 na lamutian ng mga eksena ng Passion ay itinayo sa mga monasteryo at sa maraming lungsod upang payagan ang mga miniature na pilgrimages. Ngayon, ang mga larawan ng Stations of the Cross ay lumilitaw sa halos lahat ng simbahang Katoliko at isang mahalagang bahagi ng maraming mga serbisyo sa pagsamba sa Kwaresma. Iba-iba ang mga tradisyon at gawaing nakapaligid sa Kwaresma, ngunit may iisang focus ang mga ito, paghahanda para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay ni Kristo sa linggo ng pagkabuhay. Ang ilan ay nangangatwiran na sa pagsisimula ng bagong panahon ng Kwaresma. Iyon ang dapat na pagtuunan ng pansin ng bawat Katoliko. At yan po ang kasaysayan ng Semana Santa. Mula sa CFD Turil, Diocese of Davao at ni Maestro Tata Andrade, ito po, si Princess narito. Pro Dio et Ecclesia. Araw at tala, siya'y parangalan, ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Alleluia.